Paano mag-solve ng problems about permutation without repetition? Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw. Manood, makinig, mag-enjoy at matuto. What's up guys? Welcome to my YouTube channel. This is Humor PH. Andito na naman ang pabibo ninyong guro na punong-puno ng humor and willing to give humor. Narito ako para tulungan ka, natulungan ang sarili mong matuto sa pamamagitan ng math pinadali, math pinasaya, at math pina-exciting na mathematics lesson. Now, if you find this video helpful, please wag na wag mong kakalimutan na mag-subscribe and i-click ang notification bell para mas marami ka pang videos na mapanood dito sa Humor PH. And please, ikwento mo ito sa mga kaibigan mo, sa classmates mo, teachers, parents, titas, titos who needs this lesson as well. And, ayan, yun lang naman. Without further ado, let's get to our discussion. Hi everyone! Welcome sa lesson natin ngayong araw. So for today, pag-uusapan naman natin ang tungkol sa permutation. Ayan, so but before we proceed, let me remind you, kailangan ninyo ang idea ng factorial notation when we discuss permutation. So yun muna. So you have 3 lessons about factorial notation. So you may watch that first para smooth yung discussion natin about permutation. So ano-ano yung topic na na-discuss ko na about factorial. Una, yung introduction. Ano ang ibig sabihin ng factorial notation, tapos paano magre-write or paano mag-expand ng factorial notation. Din sa second topic about factorial, I discussed there kung paano na-prove or paano i-prove na yung 0 factorial ay equal sa 1. Then yung last topic, which is very important, simplifying factorial notation. So you may watch those lessons para mas magets natin kung paano ginagawa si permutation. Ayan. So now, let's get started with our topic. Permutation. Let's define it first. Permutation is an arrangement of objects in a definite order. Also, it is a mathematical technique that determines the possible arrangements in a set when the order of arrangement matters. Ayan, kaya ito naka-bold, naka-italiced, tapos i-underline ko pa kasi very important for permutation. Ayan. So, ang permutation order matters. So, usually, may encounter ninyo ang topic na to together with combination. So, you'll know more about the difference of the two once na-discuss na natin yung combination. So, sa permutation order matters. Kung paano mo in-arrange yung isang bagay, nagmamatter siya. So, sabi dito, arrangement. Arrangement lang naman ng permutation. Paano may arrange yung mga objects. Say, for example, you have object A, object B, and object C. Ilang beses ko siyang pwedeng i-arrange? Ayan. So, bilangin natin. A, B, and C. So, una, pwede ko siyang i-arrange A, B, C. Pwede siyang maging A, C, B. So, dalawa na. Pangatlo, pwede ko siyang gawing B, A, C. So, tatlo na. Pang-apat, pwede siyang B, C, A. Pang-lima, pwede siyang C, A, B. Pang-anim, pwede siyang C, B, A. So, ayan ang ibig sabihin ng permutation. Ayan. So, paano may arrange yung tatlong objects? So, we have 6 ways para ma-arrange siya. Although, pare-pareho siyang ABC, pero since ang order nagmamatter, once na lumipat na yung isang letter, isa na ang count niya. Yun ang ibig sabihin ng permutation. Ayan. So, you'll know the difference once we've discussed about combination. So, wait for that topic. So, that's about permutation. Paano may arrange yung mga objects in a definite order. Ayan. So, let's proceed naman sa different types of permutations. We have 4 types of permutation. Una, permutation without repetition, which will be our topic for today. Ayan. Or tinatawag din na linear permutation. For number 2, permutation with repetition or replacement. For number 3, distinguishable permutation. For number 4, circular permutation. So, these are the 4 types of permutation. Ayan. But for today, we'll focus on number 1, permutation without repetition or the linear permutation. So, if you want to watch second type, third type, and fourth type, so, please abangan nyo na lang yung mga next na
topic natin. Ayan. So, let's discuss yung permutation without repetition. Ayan. So, ito na yung pinaka-topic natin for today. So, ang permutation without repetition states that the number of permutations of a set of n objects, yung n, number of objects, taken R at a time, is denoted by, ayan, ito, gantong itsura. P tas n ay nasa baba, or nasa left pero nasa ibaba, or nasa right pero nasa ibaba niya, is given by this formula. Ayan. So, ang basa dito, permutation of n taken R at a time. Again, permutation of n, yung P is permutation, n is the number of objects, R is the object being chosen. So, permutation of n taken R at a time. So, ganun po siya binabasa. Is equal to, atong exclamation point na yan, that's factorial. That's n factorial over the quantity of n minus R factorial. And meron siyang condition. So, sa permutation without repetition, ganito ang condition niya. Yung R dapat mas mababa or pwedeng equal sa n. Again, ang R dapat mas mababa compared sa n. So, kapag tinignan natin dito, dapat ito lagi ay mataas. Mataas siya lagi compared sa R. Pwede siyang mataas or pwedeng equal siya dun sa R. So, yun ang magpo-fall under permutation without repetition. Ayan. Now, ito yun. Wherein, ang P is the total number of permutations, yung P dyan. Ang N is the total number of objects in the set. Tapos ang R is the total number of choosing objects in the set. Ayan. Alright, sige. So, let's have problems para mag-gets natin kung paano ginagamit yung formula. Ayan. So, let's have two examples. Ito. Solve the following permutations. Number 1. Paano nga siya babasahin? Atong P muna. Permutation of 4 taken 2 at a time. Sa number 2 naman, permutation of 11 taken 3 at a time. Ganun siya binabasa. Alright, so let's start with number 1. Ayan. Permutations of 4 taken 2 at a time. So, ibig sabihin nito, may 4 na objects tayong i-arrange. 4 na magkakaibang objects na i-arrange. And once we arrange that, dala-dalawa lang natin siyang kinukuha. Dala-dalawa lang. Ayan. So, we'll answer this through the formula given sa permutation without repetition. Ayan. So, ang process natin, same lang lagi. Formula given solution. So, we'll start with the formula. Kailangan sa ulo yung formula. Then, given, isa-isahin natin ano ang P, ano ang N, ano ang R. Then, solution, ayan, complete way of solving. So, let's start with the formula. So, dapat memorize na natin ito. Huwag nang kakalimutan. Permutation of n taken R at a time is equal to n factorial over the quantity of n minus R factorial. Tapos, for the given, ito yung hahanapin natin yung P and R. P, N, saka R. Ano ang value ng P? Ano ang value ng N? Ano ang value ng R? So, P, since wala pa siyang value dito, kita naman, di ba, wala pang value yung P. Wala pang number yung P. So, that means yung P or permutation I, unknown pa. So, siya ang question mark. Next, ang N, ito yung 4, di ba? P and R. So, ang N ay 4. Ang N lagi yung nasa lower left. Ayan. Tapos yung R naman, that's 2. Ito yung R. Ayan. So, kailangan marunong mag-identify ng given permutation. Since siya ang pinapahanap, question mark pa siya. Ang N laging nasa lower left. Tapos ang R laging nasa lower right. Ayan. So, kaya kailangan ng given para mas madali tayo makapag-substitute sa ating solution. So, let's go to the solution. Sa solution, this is my reminder always, kahit nakakapagod, nakakangalan, nakakasayang ng ballpen, isulat mo lagi ang formula. Para sa inyo yan, para matandaan ninyo kung ano yung formula. Para ma-familiarize kayo sa formula. Ayan. So, this is the formula. Then, after that, substitute tayo ng mga values na nandito. So, ang N ay 4, ang R ay 2. So, change all N into 4. Change all R into 2. Kung anong values nila dito, yun ay papalit natin.
Pero yung P, since unknown pa siya, P lang din siya. Ganyan lang siya. Ayan. So, check natin lahat ba ng N naging 4? Kasi ang N is equal to 4. Check. Check dito. Check dyan. Check doon. Yung R ba lahat naging 2? Check dito. Check doon. Ibig sabihin, tama tayo ng substitute. So, make sure na double check natin yun. Then, after that, simplify na natin. Ayan. Ito muna, yung nasa loob ng parentheses. 4 minus 2, that's 2 factorial. Also, since nasolve na natin, pwede na siyang wala sa parentheses. So, that's 2 factorial. Now, kaya I suggest na panoorin ninyo yung factorial notation na topic kasi andun yung process kung paano gagawin ito, kung paano ito simplify atong nasa right. Ganito lang po yan. Ang 4 factorial kapag in-expand, that's 4 times 3 times 2 times 1. Ang 2 factorial kapag in-expand, that's 2 times 1. So, ano yan? Consecutive na pababa. Ayan. Up until 1. So, ang dulo lagi ay 1. Pero, para mas madali, kailangan kong tumigil sa 2 factorial lang para makancel yung 2 factorial sa ilalim. Yun ang easiest way. So, ganito ko siya i-expand. Ayan. So, kailangan kasi, para mas madali yung pagsusolve natin, magkaroon siya ng the same sa taas saka sa ibaba. Kasi kapag may the same na yan, since multiplication naman lahat, pwede ko na siyang i-cancel agad. Pwede ko na siyang i-divide agad. Just like this one. Hindi na siya umabot sa 1 or sa times 1. Kasi yung 2 factorial, pwede ko na siyang i-cancel. Ayan. So, pwede nang matanggal yung 2 factorial. So, na-divide yung dalawa or na-cancel yung dalawa. Of course, magiging 1 na lang iyan, tapos magiging 1 na lang ito. So, hindi siya pwede maging 0. Tandaan nyo mabuti. Once na nag-cancel tayo kapag division, may 1 pa rin yan may 1 pa rin yan na matitira. So, that's why, ang sunod na mangyayari ay ganito. 4 times 3, of course, natanggal na yung 2. Tapos may over 1 pa din siya. Kasi ito magiging 1. 2 factorial divided by 2 factorial ay 1. Kaya dapat lang na may 1 pa siya sa ilalim. Then after, kapag 1 ay nasa ilalim, pa din siyang tanggalin. Tama? Pero kapag 1 ay nasa taas, bawal tatanggalin. Again, ang condition, kapag 1 ay ilalim, pa din ang tanggalin. Pero kapag sa taas, bawal. So, magiging ganito yan. Permutation of 4 taken 2 at a time is equal to 12. So, ibig sabihin, kapag may 4 na objects, tapos dalawa yung pinili, or dalawa lang i-arrange natin, 12 magkakaibang arrangement ang pwede nating gawin, or pwedeng mangyari. So, that's the answer for permutation of 4 taken 2 at a time without repetition. So, ganun lang po siya kasimple. Again, kung nagugulahan kayo dito sa part na to, please watch factorial notation, simplifying factorial notation, para malaman ninyo yung complete process, kung paano yan nangyayari, kung paano siya in-explain doon. Ayan. So, let's proceed to number 2, example number 2. Permutation of 11 taken 3 at a time. So, same process, formula given solution. So, let me explain first. Ang ibig sabihin nito, may 11 na objects, 11 na bagay. I-arrange natin siya, pero tatlo-tatlo lang ang kinukuha. Again, may 11 na objects, pero tatlo lang ang kukunin natin, tas tatlo lang i-arrange natin in different orders. So, yan ang ibig sabihin nito, without repetition. So, let's start with the formula. Tanda na dapat ito. Permutation of n taken r at a time is equal to n factorial over the quantity of n minus r factorial. Then, the given. So, sa given, p and r ulit. P is question mark, siya yung pinapahanap. Ano ang n dyan? Ang n ay 11. Ayan. So, lower left. Tapos ang r, 3. Lower right. Then, solution, write the formula. Same process, substitute, lahat ng n gawing 11, lahat ng r gawing 3. Ayan, yung p as is. Check natin, lahat ba ng n naging 11? Check. 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 Lahat ba ng 3 or lahat ba ng r naging 3? Check. Check. So, tama tayo na pagkakasubstitute. Then, after that, isolve natin ito. 11 minus 3 ilan? 8 factorial. Ayan. So, 11 factorial andun pa rin over 8 factorial. Tapos, kung alin ang mas mataas dito sa dalawa, siya yung i-expand ko. And titigil tayo
kapag pareho na siya nitong nasa ilalim, nung mababa na nasa ilalim. So, ganito yan. So, di ba ang 11 factorial, dapat 11 times 10 times 9 times 8 times 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Tama? Pero, since gusto natin na mas mabilis na pag-solve, kailangan ko siyang itigil sa 8 factorial. Bakit? Kasi makakancel na yung 8 factorial sa baba, mas madali yung buhay natin. So, ganun na po yun. So, ganito ang mangyayari. 11 times 10 times 9 times 8, same lang kasi ito. Ito, saka yung 11 factorial ay the same lang. Now, pwede ko na i-cancel ng 8 factorial. Hindi na ako nagsulat ng pagkahaba-haba pa. Kasi kapag the same na to, ibig sabihin, pwede na siyang makancel. Ayan. So, tanggal si 8 factorial, tanggal si 8 factorial. Make sure may 1 pa dito, hindi yan 0. Kasi kapag ginawa mo yung 0, that means undefined na ito. So, lagi yung 1. Since division kasi yung process, laging may 1 na matitira. Kapag naubos yung taas or baba, laging 1 ang matitira. Kapag division. Ayan. Then, ang matitira dyan, ayan. So, 11 times 10 times 9 over 1. Tapos yung over 1, since nasa ilalim, pwede ko na siyang tanggalin. Multiply mo na lang si 11, si 10, saka si 9. 11 times 10, 110, times 9, 990. So, ibig sabihin, ang permutation of 11 taken 3 at a time, merong 990 ways para mo siya ma-arrange. So, imagine kung magmamano-mano kayo dito, nakakapagod. So, iisa-isahin mo pa, tapos baka magkamali ka pa, magkulang pa. Pero using this formula, mas napabilis yung pag-alam natin kung ilang beses or ilang ways mo siya pwedeng i-arrange. So, that's 990. Now, ayan. So, sana ma-excite kayo dito. So, I'm giving you shortcut kung paano mag-solve ng mga gantong itsura na permutation. Ayan. So, by the way, I forgot to mention, merong ibang versions nito hindi lang siya ganyan. So, baka ma-encounter kasi ninyo sa module or kung saan man na nakita niyo sa YouTube. N, comma, R. Same lang yan. Iba lang yung itsura pero same lang naman ang ibig sabihin. So, eto, saka ito same lang yan. Meron pa nga yung na N, tapos R sa baba. So, different versions pero same lang ang ibig sabihin. Ayan. So, let's proceed to the shortcut. Ayan. So, reminder muna, etong shortcut ay ginagamit or nanggaling lang din ito sa formula. So, very important pa rin sa formula. Don't forget about the formula. So, you always have to go back to the formula. So, kailangan pa rin sa ulo natin yon. So, I'm giving this shortcut para may other way pa rin kayo para makapag-solve. Para alam nyo kung paano mas mabilis ang pag-solve. Especially for those students or for those learners na nag-compete. Para mabilis kayong mag-solve, pwede nyo gamitin yung shortcut. Ayan. So, ito lang. Ayan. So, problem number 1 natin is ito. Di ba? Ang sagot dito kanina ay 12. Ayan. So, let's see. Paano nga ba siya magiging 12? Ayan. So, ganito lang. Tingin ka lagi dito sa n, sa total number of objects. Tapos, gawin mo siyang 4 factorial. Again, etong n, gawin mo siyang 4 factorial. Then, expand natin. Alright, ulitin ko. Laging in terms dito sa number of objects. So, yung 4, gawin mo siyang 4 factorial. Tapos, expand natin siya. Rewrite natin siya. Diba? Ang 4 factorial is equal to 4 times 3 times 2 times 1. Again, up until 1. Hindi siya hanggang 0. Now, ang sunod mong gagawin, after mong gawing factorial yung total number of objects, ang gagawin mo naman, i-minus mo yung dalawa. I-minus mo yung 4 dun sa R. I mean, i-minus mo yung 4 sa yung R. So, magiging ganito siya. 4 minus 2. At ang dalawang number na nasa ibaba ng P, i-minus mo yung dalawa. That's 4 minus 2. The answer is 2. Now, ayan na, we're not using the formula. Ginawa natin 4 factorial, which is n, minus 2. Tapos, ang gagawin mo dito sa sagot, dito sa difference na nakuha natin, ibig sabihin nito mula sa 2. Mula dito sa 2. In terms dito in terms dito. Mula sa 2 dyan, tatanggalin natin. Ang matitira, siya yung magiging sagot sa permutation of 4 taken 2 at a time. Parang ganito yan. Cancel mo na yung 2 saka yung 1. Again,
Eto, magsasabi sa atin kung saan magmumula yung i-cancel natin. So, since 2 yan, since 2 ang naging sagot natin, mula dito sa 2, tatanggalin ko na siya. So, ang mangyayari, ato na, 4 times 3 na lang. And makukuha natin yung sagot na 12. So, ibig sabihin ang 4, ay permutation of 4 taken 2 at a time is equal to 4 times 3, and that's 12. Ayan. And that's the final answer. So, ganun po yung shortcut. So, let's try naman dun sa problem number 2. Ayan. So, again, process natin. Gawing 11 factorial to. Ibaba muna yung n, that's 11 factorial. Then, expand natin up until 1. So, 11 times 10 times 9 times 8 times 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Then, isubtract natin yung 11 sa kayong 3. 11 minus 3 is equal to 8. Ito ang magsasabi sa atin kung mula saan mo tatanggalin. In terms dito, mula saan natin ika-cancel yung mga numbers dito. So, mula sa 8 daw. So, ibig sabihin mula dito, tanggal na yan. Ang matitira ay 11 times 10 times 9. So, burahin yan. So, we'll have, for permutation of 11 taken 3 at a time, the answer would be 11 times 10 times 9. The answer will be 990. Ayan. O, diba? Mas madali. Pero, mas madali pa. Meron pang mas madali dyan. Ayan. Kasi pwede nang hindi na natin ilagay. Ayan. Hindi na natin ilalagay ito. Ganito natin siya iisipin. So, I hope makatulong. Pero kung hindi, pwede nyong balikan yung formula na lang. Kung nalilito kayo dito. Ayan. Ang gagawin mong una, i-minus mo na agad. I-minus na natin agad yung 4 sa kayong 2. So, that's 4 minus 2. The answer would be 2. Ayan. Then, after that, gawin natin yung sagot na agad ng permutation of 4 taken 2 at a time. Ang mangyayari dyan, titignan mo lang lagi itong 4 or itong 4 dito, yung total number. So, dyan magmumula yung i-multiply natin, pababa, pero titigil ka kapag 2 na ang isusulat mo. Again, mula sa 4, mag-multiply ka pababa, pero titigil ka kapag 2 na ang isusulat. So, kailangan hindi siya makarating sa 2. So, ganito yon. So, since in terms of 4, 4 times 3 na lang. Hindi siya aabot sa 2. Kapag 2 na ang isusulat mo na sunod, wag mo na siyang isulat, hindi na siya kasama. So, the answer would be 12. Ayan. So, kung may shortcut, may very shortcut pa. Ayan, so ganyan. Number 2, paano naman to? Bakit ko to ina-explain yung isang way? Kasi nga po, kapag mataas na yung number, just like this one, just like yung number 2, 11 factorial, napakahaba. Diba? So, natatagalan tayong magsulat. Pero although, napaka-helpful kasi mas madali naman talaga masasolve. Pero what if 30 yan? 30 factorial ang isusulat natin. So, para maiwasan yung napakahabang pagsusulat, ay hindi na siya magiging shortcut kapag ganun kasi. Para maiwasan yon, pwede mo lang i-foresee. I-minus mo muna. Tapos, kung hanggang saan, kung ano yung difference, dun yung number na hindi mo na isusulat. So, parang ganito. 11 minus 3. The answer is 8. Tapos, ibig sabihin, so mula sa 11, hanggang 9 na lang. Kasi hindi dapat siya aabot sa 8. Ito kasing difference, ito yung magsasabi kung dun ka titigil. Dapat itong number na ito hindi mo na aabutan. Ganun po yun. So, mangyayari dyan, permutation of 11 taken 3 at a time, that's 11 times 10 times 9. Hindi na dapat aabot sa 8. Ayan. So, shortcut na siya. 11 times 10 times 9 is 990. So, that's the final answer. Ayan. So, I hope makatulong yung shortcut. Pero kung hindi po, kung sir, naguluhan po ako, baka mahirapan po ako sa exam. Okay lang. Balikan niyo yung formula. Sabi ko nga, wala namang substitute for the formula. So, yung shortcut ginawa naman or nakuha naman from the formula. So, kaya, gamitin niyo yung formula. Very important yung formula. Pero kung ito makakatulong sa inyo, then do this as well. Ayan. So, let's proceed to third example. So, paano kapag word problem naman? In how many ways can letters of the set A, B, C, D, E be arranged to form ordered codes of 3 letters? Repetition is not allowed. Ayan. So, usually naman kapag permutation problem, nakalagay kung may allowed yung repetition or not. Ayan.
Pero kapag may times na hindi nakalagay, make sure i-analyze nyo mabuti yung problem. Kung may repetition ba or hindi. So, you have to know those things. Ayan. So, in how many ways can letters of the set A, B, C, D, E be arranged to form ordered codes of 3 letters? Then sabi, repetition is not allowed. So, first, identify natin ilan yung objects na ipinapa-arrange sa atin. Di ba kapag permutation kasi dapat alam natin yung N, tapos yung R. Ang N is the total number of objects. Tapos ang R is kung ilan yung pipiliin natin doon sa mga objects na yon. Ayan. So, ano ba yung pinapa-arrange sa atin? Letters. Ito yung objects na tinatawag, yung letters. Bilangin natin kung ilang letters yan. 1, 2, 3, 4, and 5. So, that means, itong 5 is the total number of objects. At yung pangkalahatan. Lahat na i-arrange natin. Pero, ang R, kung ilan dito sa 5 ang pipiliin natin, ito yung 3. Be arranged to form ordered codes of 3 letters. So, ibig sabihin na N ay 5, ang R ay 3. So, paano ko siya isusulat in terms of permutation? Ganito siya. P, tapos 5 sa lower left, 3 sa lower right. So, dapat, di ba, mas mataas lagi si N compared sa R. So, tama ito. So, again, ang 5, ito yan, total number of A, B, C, D, E, yung letters. Tapos, 3 lang kasi ang kukunin para i-arrange. So, 3 ay yung R. Tapos, pwede natin isolve yung formula-given solution. Ayan, so let's continue. So, for number 3, I'll show you yung formula, paano yung complete solution. Then after, I'll show you also kung paano gagamitin yung shortcut. So, formula. Ayan, kailangan memorize na ito. Then after, given, ang P ay question mark pa din. Ang N, ano ang N? 5, lower left. R, lower right. R. Then solution, formula again, don't forget. Then, substitute natin lahat ng N magiging 5, lahat ng R magiging 3. Ayan, so double check nyo na lang. Lahat ng N naging 5 tama, lahat ng R naging 3 tama. So, solve mo na to. That's 2 factorial. Yung 5 factorial as is. Tapos, expand ko yung 5 factorial up until 2 factorial para makancel yung 2 factorial. Ganito siya. 5 times 4 times 3 times 2 factorial over 2 factorial. Tanggal yung 2 factorial. Siyempre, over 1 pa ito. Ayan, so that's 5 times 4 times 3 over 1. Then after, multiply mo na lang yan para makuha yung permutation of 5 taking 3 at a time. So that's 60 ways. 5 times 4 is 20 times 3 is 60. Ayan, so the answer is 60 ways. Ayan, so don't forget the unit. Ayan, so since word problem po kasi ito, so kung ano yung pinapahanap, yun ang ilalagay natin na unit. So yung ways na yan, di ba? Ang tanong, how many ways? So 60 ways. Yun ang magiging sagot natin. So, don't forget always the unit. Ayan. So, I'll show you the shortcut. Paano naman yung shortcut? Anyway, sana gets natin kung paano kinuha yung 5 saka yung 3. Again, yung N kasi total number of objects. Ilan ba yung pinag-uusapan natin? Ilan yung objects na i-arrange natin? So, 5. 5 yung objects na pagpipilian natin. Pero, yung R, ilan dun yung kukunin? Ilan talaga din yung i-arrange natin? 3 lang. 3 lang yung kukunin. So, ganun po yan. Alright. So, let's proceed to the shortcut. Paano nga po yung shortcut? I-minus mo agad yung 5 saka yung 3. That's 5 minus 3. The answer is 2. I-expand ko yung 5. Etong 5 na to. Magiging siyang 5 factorial pero hindi na siya aabot sa 2. So, that's 5 times 4 times 3. 2 na ang kasunod, so hindi ko na siya ipapaabot sa 2. So, ang sagot ay 60 ways. Ayan. So, meron pa rin unit. So, that's how you deal with permutations without repetition. So, I hope it's clear and I hope nakatulong yung shortcut method sa atin. Now, it's your time to answer. It's your turn. So, let's have our humor drill. So, solve the following permutations. So, I'll give you 2 problems. Ayan. Now, I'm going to ask you to have the formula or gamitin niyo yung formula at the same time, saka nyo gamitin yung shortcut. So, dalawang gagawin natin. Yung formula-based, tapos yung shortcut naman. Ayan. So, I'll pause for a while now and I'll back to you to give the answer. But if you still need time, feel free to pause the video. Your timer starts now.
Let's answer number 1. In how many ways can letters of the set LMNOPQR be arranged to form ordered codes of 3 letters? Repetition is not allowed. Ayan, so same process. Bilang natin yung N tapos yung R, or hanapin natin yung N saka yung R. So yung N, yung kung ilang letters lahat, kung ilang objects lahat. So ito yon, ito yung set. So bilangin natin kung ilan sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ibig sabihin yung sa lower left ay 7. Be arranged to form ordered codes of 3. So tatlo ulit ang kukunin mula dun sa 7. So ito yung R. Kung ilan yung choosing objects. So that's permutation of 7, permutation of these 7 letters, na kapag 3 ang kukunin. Taken 3 at a time. Ayan. So let's have first the formula given solution. So ito, very important. Kailangan alam natin kung paano gagawin ito. So that's why I explained, ito ang N, ito ang R. Pero yung formula given solution, kaya na natin yan for sure. So formula muna. Ayan. So kailangan sa ulo na to. Given, ang P ay question mark lagi, ang N ay 7, ang R ay 3. N ay lower left, R ay lower right. Then, solution, formula ulit, substitute. So, ang N dapat maging 7 lahat. So, check tayo doon. Ang R dapat naging 3 lahat. So, check tayo doon. In terms dito sa formula. Then, after that, minus muna natin. 7 minus 3 is 4. 4 factorial. Then, since 7 yung mas mataas, so, i-expand ko yung 7, dapat titigil ako sa 4 factorial para makancel yung 4 factorial sa ilalim. Ganito siya. 7 times 6 times 5 times 4 factorial. Cancel yung 4 factorial. Then, magiging 1 yung ilalim. That's 7 times 6 times 5 over 1. Multiply mo na lang. So, permutation of 7 taken 3 at a time is equal to 210 ways. So, kapag tinayos sa itong tatlo, 7 times 6 is 42, times 5 is 210 ways. Don't forget the unit kasi word problem, kailangan may unit siya na nakalagay. Ayan. So, that's for number 1. And I'll show you the shortcut. Ano naman gagawin yung shortcut? Shortcut, minus mo agad. 7 minus 3, the answer is 4. Tapos, i-expand ko yung 7 in terms of 7, hindi na siya aabot sa 4. So, that's 7 times 6 times 5, hindi na siya umabot sa 4. The answer would be 210 ways pa rin. Ayan. So, let's have naman number 2. Eto number 2. In how many ways can 6 different bicycles be parked in a row? Ayan. So, ito, explain kong mabuti. Ilan yung object? 6. Magkakaiba ba sila? Yes. Different? Ayan. Be parked in a row. So, maybe, maiisip ninyo na, sir, ano to? Permutation of 6 taken 1 at a time. Kasi kinonsider niyo yung a row. Tama naman, ang a row ay isa. Pero, ano bang pinag-uusapan? Yung objects ba o yung row na meron? Yung objects. Tama? So, ibig sabihin, dun sa isang row, ang tinutukoy ba dito na row, ilan ba dapat na bike ang nakalagay sa isang row? Yun ang tatanungin mo. Yung N madali eh. Yung N is 6. Pero yung dito, sabi dyan, 6 different bicycles be parked in a row. So, dun sa row, etong row na ito, ilan kaya ang tinutukoy sa problem na yan na nakalagay? 6 din. Ayan. So, ipapark mo daw yung 6 na in terms sa isang row lang din. So, ibig sabihin, kung ito yung row, kung ayan yung row, agawa tayo dito. Sorry. Ayan. Kung ayan yung row na pinag-uusapan natin, so, dapat yung 6 na bisikleta, andito rin. I-arrange mo lang yung 6, isang row nga lang. Pero yung isang row, hindi siya yung R. Yung R, yung 6 na bike pa din. So, that means, ganito yung magiging representation natin. Permutation of 6 taken 6 at a time. So, 6 yung object, pero i-arrange natin yung object, 6 din sila. Pagbabali-baligtarin mo lang silang lahat. I-arrange mo lang siya ng magkakaiba. Ayan. So, yun ang ibig sabihin ng problem number 2 natin. So, that's permutation of 6 taken 6 at a time. Although walang nakalagay na without repetition, pero automatic ito na without repetition. Kasi nga magkakaiba yung bike na pinag-uusapan natin. Hindi naman pwede na dun sa una, si bike 1. Sa pangalawa, bike 1 pa rin. Sa pangatlo, bike 1 pa rin. So, hindi yan pwede. So, since different bikes yon,
Ayan. So, ibig sabihin, no repetition yun. Ayan. So, ganon. So, now let's solve this through the formula. So, formula natin ay ganito. Given I, P is question mark, N is 6, R is 6. Tama? Then, for solution, copy first the formula. Palitan ng N ng 6, palitan ng R ng 6. So, lahat naging 6. Magiging 0 ito. So, that's 6 factorial over 0 factorial. Now, kahit i-expand ko yung 6 factorial, hindi naman naabot sa 0 factorial. Tama? Kasi ang dulo nito ay 1 lang. Or 1 factorial. Pwede naman. So, ang gagawin ko lang dito, i-expand ko yung 6 factorial up until 1. Tapos, yung 0 factorial, ilan ba siya by definition? That's 1. So, ibig sabihin, pwede ko itong gawing 1 kasi ang 0 factorial ay 1. So, if you want to know the proving of that, so you have lesson about that. Ganito siya. So, 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Tapos, yung 0 factorial ay 1. Kaya naging 1 na siya dito. I-times mo lang ito lahat. The answer would be 720 ways. Ayan. So, there are 720 ways of arranging yung 6 bicycles taken 6 at a time. Ayan. So, that's it. Then, for the shortcut, ganito lang din. I-minus mo yung 6 saka yung 6. The answer would be 0. Then, dapat hindi na siya aabot sa 0. Pero ito naman, hindi naman talaga naabot sa 0 yung ano, diba? Yung factorial natin. So, ang mangyari dyan, ano siya? Permutation of 6 taken 6 at a time, magiging siyang ganyan, lahat. Hindi naman siya aabot sa 0, so no problem tayo sa pagka-cut. So, that's 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. The answer would be 720 ways. Ayan. So, ayan. So, I hope nakuha natin yung tamang sagot. Thank you so much for watching. If you learned a lot today. And I want to see you in our next video. Bye-bye! Thank you so much for watching, guys. I hope you've enjoyed and learned a lot today. And if you did, huwag kang aalis na hindi ka nakakapag-subscribe and nakaklik ng notification bell. And also, don't forget that you deserve more. You can learn more. And you can be more. #YouMorePH. Bye-bye! See you in our next video.